happening everyone and welcome back to my channel. My name is Dani, also known as Street by Dani. And for today's video guys, special itong video na to because we will be going to Manila Sneaker Expo. And sabi nila ito na daw yung last na MSE. So nung narinig ko yung news about this guys, na ito maging last MSE, medyo nasad ako kasi ito yung isa sa mga events na nililook forward ko every year, diba? But at the same time, sige lang, hopefully there will be more events like this. Just to share some memories of mine sa MSE, sobrang natutuwa ako kasi doon ko na-meet yung mga sneakerhead friends ko for the first time in person. And then, na-meet ko na rin kayo sa MSE, some of you guys. Wala lang, it's a really special event for me. So yun lang, tapusin na natin itong mga senti moments and dapat masaya tayo ngayon dito sa MSE na to. I think that's it. See you guys there. Bye! Hey guys, so we are now here at Manila Sneaker and Streetwear Expo 16 and makikita na natin kung ano yung mga bagong mga releases dito sa event na to and kung sino mga makikita natin sa loob. So tara, let's go! Everybody, Martin, Poppy, came to party. Grab somebody, work your body, work your body. 1, 2, step back, 1, work body, one, work it back, 1, work body, 1. Ano yung best MSE experience mo? 2024, last year. Kasi merong boot yung Molly Station nun eh. Yun lang. Ang ngayon ko lang din nalaman na last show na din pala to. Kaya pumunta din talaga ako. Yun, thank you. Ano yung best mo na MSE na experience? Best MSE? Parang kada MSE naman, solid eh. Kasi yung community. Tama, tama. Ano ang favorite mo na MSE memory? Siguro MSE 13 talaga. Kasi parang to have Sean Wotherspoon there, na nandito siya sa Pilipinas na kasama namin. Surreal. Tapos sumabay pa si Austin Reeves, kaya sobrang core memory niya para sa akin. Ikaw, Chano, ano ang favorite mo na memory ng MSE? Yung chumimog kami ni Zach sa backstage. Only food eh. Every time yun, every MSE. Say hello, cause they know I'm back in the big. I know you heard about a lot of good MCs, but they ain't got nothing on me. Because I'm 5'2", I wanna dance with you, and I'm sophisticated fun. I eat me young, and I'm nice and young, best believe I'm number 1. Ano ang favorite mo na memory sa MSE? Nung nanalo ako ng Best Fit, 25K! Ano ang favorite nyo na memory ng MSE? Ang hirap. Siguro yung yung nakapagpasign ako ng card ni Reeves, Austin Reeves, din nakakita ko ng stage. Yun na yung most memorable ko. Yung card nasa akin pa. Yun, ganda mo. Favorite memory nung nag-unbox siya ng mystery box dun sa MSE. No, here, 1.5 lang. Tapos steal yung like shoes. Ganda. Thank you guys. You're toxic, I'm slipping under. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Favorite memory mo ng MSE? Yun, yung pag nakikita ko yung mga artist na gusto ko makakita, ganun. Parang MSC na yung yung dahilan para makita ko sila, ganun. Thank you. Ano yung favorite memory mo sa MSE? Kay Sean Wotherspoon. Yun yung favorite mo. Ano ang favorite mo na memory sa MSE? Sean Wotherspoon, tinuruan ko dumambol. As in? Insert natin yung video guys. Ano ang favorite mo na memory sa MSE? Yun, yung first ko noong 2023. Kasi grabe, jump pack yun. Grabe yun. Nag-enjoy kayo? Sila rin kasama ko that time. Poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Taste of your lips, I wanna ride.
mo na memory sa MSE? Parang medyo sad ano to, pero masaya kasi before wala pa akong pambayad ng boot noon. Pero shoutout kay Ronnie kasi ang ginawa ko noon, naglatag ako ng mga bangko, gumawa ko ng sarili kong boot. Parang ganun mga nasa likod. Oh, yung parang ganyan. Pero sa akin, meron akong lamesa and bangko. Kahit wala akong bayad sa boot. Nakita ni Ronnie yun. Pinagbigyan ako. Wala pa akong pambili ng boot noon. Wala pa akong bayad ng boot. So, best memory yon. Then, galing talaga ng MSE. Sobrang solid. So, naging inspiration ko yon. Sabi ko, sa susunod na taon, sa mga susunod na MSE, I will try my best para magkaroon ng sariling boot na. So, yun. Then, after yun, nangyari. Hindi ko makakalimutan yun. Thank you! Favorite memory of MSE? Siguro yung laging nagdadala sila ng foreign sneaker enthusiast dito sa event. Kasi sobrang ganda ng pakiramdam na parang mga pina-follow mo lang sa IG. Nakikita mo yung real person. The best sa akin na si Seth Fowler. The best. Favorite moment mo sa MSE? Kayo, makita, it's all good. Ito naman yung memory mo. Actually, best memory ko yun kasi karoon kayo ng parang booth twice in a row. I think that was palapit matapos yung pandemic. Nakilala ko kayo, Danny, tapos si Lawrence. Favorite MSE moment mo? Siyempre ito kasi nakapag-boot na ako eh. Ayun. Ito guys yung Step Up Manila. Mga Kobe's guys, kapag looking kayo, size 8 to size 13, lahat ng basketball shoes, Jordans din, mga Travis, mga hits yan. Thank you, Miss Danny. Favorite mo na MSE moment? Siguro nung na-recognize kami ni Sir Vince ng DBTK. Nakita niyo yung mga rework pieces namin tapos doon nag-start yung connection namin. Very talaga, memorable sa amin. Ano ang favorite memory mo sa MSE? Favorite memory ko sa MSC, actually, yung first MSC ko, yung si Kais Omar. Yung pumunta dito, binigyan ko siya ng Kyrie Irving Philippines na sapatos. Nasama kami sa vlog niya, na shoutout kami. Hindi pa nabali yung name namin doon, parang reselling for a friend niya. Pero yun yung most memorable ko na MSC. This here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coach. This shit way too big. When we What's your favorite MSE memory, Boss Big? Marami. Siguro yung nag-collab kami nung Kings, masaya dahil para nag-improve na yung boot natin lalo. Mas marami mga lineups na. Thank you thank you. Favorite memory mo sa MSE? Yung nag-ano ako, di ko alam kung anong MSC na yun eh. Pero yung nagsuot ako ng pantanod. Ang dami natuwa, ang dami naka-appreciate. Kaya hindi ko makakalimutan. This shit way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in the group. Ano ang favorite memory mo sa MSE? Yung first time kong mag-participate, MSE 11 yun, ang boot ko lang, table lang. As in, with my artwork, tapos few t-shirts, that's it. Started it all. Yeah, so sobrang yung appreciation sa mga lumalapit, nagtuwa sa artwork, yun, sobrang yun. To the room, she thought it was the ocean. Just a pool, now I gotta open. Just a What is your favorite memory sa MSE? Siguro yung first MSC ko after ng pandemic. Doon ako pumasok sa sneaker game. Out of all the MSC, yun yung pinakamaraming tao. So, pinaka-enjoy. Ano ang favorite MSE moment mo? Yung time na pa-skyrocket yung mga local clothing brands. Before ma-attend ako ng MSE, parang puro shoes lang talaga siya. Nakalimutan ko na yung year. Basta bago mag-pandemic, dun yung skyrocket talaga yung mga local. Ano ang favorite
favorite MSE moment nyo? Ako hindi ko alam kung anong MSE yun, pero yung MSE na nag-best fit ako. Yun. Siyempre, yun yung pinaka-favorite ko. Ikaw bro. Favorite MSE moment ko, one time pinakit ako sa stage, I think si Mike Swift ba yun? Tapos pinag-freestyle ako. Yung time na yun, nagsusulat pa ako mag-rap. Siyempre basic 4x4 na beat, tapos I knocked it out of the park. Nakakuha ko ng free shirt out of it, so solid. She was in my ear, you like she like me. Besides that she got it heavy. She had me feeling like she played a blow. What do you think is the sneaker of the year so far? My sneaker of the year so far, I don't think anyone's gonna have, but I really like Unheard of Adidas Adistar Cushion 3s, the Piggy Runners. Did it already release? Yeah, they released earlier this year, I think back in March. They did 2 colorways. The second colorway, they shocked everybody on the release day, but that shoe's beautiful, cool story, so shout out Unheard of brand for that. Yeah, thank you so much. Thank you. Nice to meet you. Yeah, good to meet you guys too. Hey guys, so we are now inside the car dito sa parking. Kasama namin si Carlo. So pupunta kami ngayon sa Parkal kasi kikitain po namin yung aming boss, si Mr. It's All Good. So anyways guys, tapos na kami sa MSE and then hindi kasi kami nagkita nila Lawrence sa MSE, so doon na kami kakain sa Parkal. And tatanungin ko din siya kung ano yung best memory niya sa MSE. So abangan nyo yun. So I think that's it. I'll see you guys later. Bye! I see. Wow. So, tapos na kami kumain and sakto, nandito na si It's All Good. Hindi kami nagkita. Si Natalie, tsaka si Zara. Saan si Zara? Ayun. So, tatanungin ko kayo. Game. Ano ang best memory mo sa MSE? Ako, syempre yung first, yun yung time na after pandemic. Tapos nagkita-kita tayo. From there, doon nag-start yung sneaker family. Parang ganun. So, ayun, ang dami na nung pinagsamahan. Na without yung first punta doon sa MSE na yun, hindi mangyayari lahat na nangyayari sa buhay ko. Ganda nung Di ba? Dami ko nakikilala, yung mga brands, nagiging nakaka-work natin. Tama. Mga ganun. Yun So, din. Actually, sabi ko, Lawrence, sa start nung vlog, sabi ko, yung MSE na yun, dun ko kayo na-meet lahat in person. And yun, sobrang memorable siya for me. very monumental. Nax. Okay, ito naman, mga shoesters ko. Ano yung best moment mo sa MSE? Yung naging close ako sa inyo. Yung sumama na din ako pati sa Egres. Ah, okay. Tama. Yun yung sumasama ka na sa amin. So, yun yung best memory mo. Cute. Best memory ko. Siyempre yung una, magkasama tayo. Oo, yung una natin nagkakilala. Magkatabi pa tayo sa Kumain. kainan. Oo, Tapos tama, hindi pa kami tama. nag-uusap ni Street by Danny kasi nahiya ako sa kanya. Yung parang pinaka-memorable, nagsiksikan tayo sa booth ni Lawrence. Tama. Yun yung Kumakain kayo, naka-Indian seat lahat. Ipopost ko yung video or yung photo na yun dito, guys. Yun, nanggugulo kami sa booth ni It's All Good palagi, guys. Sabi ko sa kanya kanina sabi ko, ganito pala feeling pag walang may booth tayong kakilala. Oo. Walang tatambayan, gusto mo na umuwi pagkatapos. Yeah. Every MSE kasi, si Lawrence, siya palagi ang may booth. So, yun yung nagiging parang tambayan namin sa MSE. So, nanibago kami today kasi wala siyang booth. Wala kami matatambayan. Yun yung mga magagandang memories. And actually, I'm not sure kung ito nga ba talaga ang last MSE. Hindi ko hindi siya last, magre-rebrand lang Oo, I'm not sure guys but it's still nice to listen to yung mga good memories ng mga tao sa Pero MSE. kung pagbabasihan yung kanina, parang hindi pa last. Oo. Energy. Yeah, yun nga Cause it's still there Sabi nila sneakers are dead pero There's still clamor for it. Sneakers are dead. Etong Hindi. 2025, mas gusto ko yung energy than last year. Mas yes. okay. Parang biglang nabuhay ulit ang sneaker culture. And you
streetwear also, talagang growing din eh. So, good experience nyo itong MSE 16 guys. And later, pag uwi ko, papakita ko sa inyo yung mga nakuha namin. And I think that's it. See you guys later. Bye! Hey guys, so we are now safely back home and sobrang nakakatuwa yung Manila Sneaker and Streetwear Expo 16 kasi ang daming tao guys. The community is still there and you didn't hear it from me. I'm not sure if this will be the last MSSE. Sobrang na-touch ako actually guys sa mga kwento na mga tinanong ko kanina. And it's really heartwarming to hear yung mga stories nila, diba? So, I'll do a short haul nga rin pala of the things that I got sa MSSE. So, first, actually ito, si Josh ang nakakuha nito. He got a thrifted shirt from Good Finds Thrift Shop. Ito yung nakuha niya. Carolina Panthers na t-shirt. Sobrang cool ng design niya. Bango rin, no? Ang bango. Nalaban na. Ang galing. So, shout out sa Good Finds. Thank you for the good find. And then next, I want to say thank you to this brand, guys. Binigyan nila ako ng kanilang merch, which is itong hat. So, ang nakalagay sa hat, guys, is ayan. Dear me, you said you'd stop after just one more pair, and yet here we are. Yes, this is me. My letter to myself. So, ito yung hat, guys. Suotin ko siya para makita nyo. Yon, bagay. Bagay sa t-shirt ko. Speaking of my t-shirt, guys, itong Common Soul, nandun din sila kanina sa MSE. And you should check them out, guys, kasi very plain yung design. Pero yung shirts nila abot XXL. So, wala kayong problema sa paghanap ng sizing sa kanila. So, check them out. So, ayun guys, ang ganda ng hat, ang ganda rin ng color. So, thank you so much to Sneakerheads for this cap. And hindi ko pala na-share sa inyo guys yung suot ko na sneakers for MSE. So, ito yun guys. Ang suot ko was the Kobe Air Force 1 na soft yellow. And guys, sobrang dami kong steps na gawa today. Ang masasabi ko is sobrang comfy nito. Na-wear test ko na siya guys. So, pwede na siya pang mga 10K, 20K steps guys. Yung crease niya, hindi siya yung super visible na crease. Kasi maganda yung leather na ginamit nila dito sa Kobe na to guys. Meron siyang crease pero hindi siya yung like, meron kasi mga ibang sneakers na very visible yung crease and pangit tingnan. Ito hindi siya ganun guys kasi maganda yung quality ng leather na ginamit nila. So yun lang guys, share ko lang yung sneakers na sinuot ko kanina. And I think that's about it. Thank you so much to Ronnie and the whole MSSE team for organizing this event and bringing the whole community together in one roof. Hope you guys can subscribe to my channel, Street by Danny, and follow me on my social media at Street by Danny on Facebook, TikTok, and Instagram. I'll see you guys on the next one. Danny out!